Hi, good evening everyone. Our devotions and topic for tonight is from the book of Mark, chapter 2, verse 17. On hearing this, Jesus said to them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners." Sa Tagalog version, sabi dito, narinig ito ni Jesus, kaya't siya ang sumagot. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Ang walang sakit, ang naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. So, bilang tao, hindi natin na-realize na tayo ay makasalanan. Hindi natin kakailangan ng Panginoong Jesucristo. Hanggat hindi natin nauunawaan na tayo ay may sakit, hindi natin kailangan ng Panginoong Jesucristo na nadakilang mga gamot natin. Kung ikaw, ang taong magaling, walang sakit, at hindi ka magkakaroon ng intimate relation kay Jesus Christ, hindi mo kailangan ang Diyos sa buhay mo. Kaya mayroong mga tao na akala nila kaya nila na ang lahat. Alam nila na yung mga kakayahan nila pansarili ay kakayanan nila. So, ang kakayahan nila ay para sa kanilang pansarili lamang. So, ang alam nila, hindi nila kakailanganan si Jesus Christ. So, sabi ni Jesus Christ, I have not come to call the righteous, but sinners. So, Jesus can only be intimate na hindi tayo lahat tayo matuwid. Kaya napakaraming tao dito, lalo na dito sa Pilipinas, na halos 99% sinasabi nila sa sarili nila mabuti sila, mabuting tao sila, ginagawa nila yung mga sinusunod nila yung kalooban ng Diyos, at hindi sila daranas ng kasi ang akala nila hindi sila makasalanan dahil hindi sila gumagawa ng ano man ang masama, hindi sila nagnanakaw, hindi sila pumapatay. Pero kahit anong tingin ng tao na napakabuti mong tao at sa sarili mo, makasalanan ka. Kasi ang taong parang hindi ang maamin sa kanyang sarili na may kasalanan ka, makasalanan ka. Kasi ang tingin natin sa sarili natin malinis, na akala natin ang taas noo, na akala natin mas meron pang makasalanan sa atin. At feeling mo pagka gumagawa ka ng mabuti, ayun na yung alis ng iyong mga kasalanan, yung mga dati mong kasalanan, na matutumbasan nun yung mga mabubuti mong gawa. Kasi yung pagiging self-righteousness natin, kasi ang tingin natin sa sarili natin ay hindi makasalanan. Kaya dito sa verse na to, ma-realize natin, dapat maintindihan natin na makasalanan tayo. Bawat isa ay makasalanan. Hindi tayo matuwid sa harapan ng Diyos. At hindi tayo mapapawalang sala kung hindi dahil kay Jesus Christ. Kasi ang taong mataas ay ibababa ng Diyos. Kung ang taong tingin sa sarili niya ay makasalanan, doon makakasumpong ng Savior and Healer kay Jesus Christ. Kaya kailangan yung iyak at pagdadalamhati na pagsisisi. Pinagsisisi ka na meron kang mga nagagawang mga kasalanan, that's more intimate, na mas magkakaroon ka ng relasyon sa Diyos, na hindi ka nagmamalinis, na pakiramdam mo mas higit yung pagiging matuwid mo sa mga taong sumasamba. At huwag tayo maging self-righteous. Huwag natin tingnan yung sarili natin na better tayo dahil nagsisimba tayo,
mas holy tayo, mas banal, kasi nagpe-praise and worship tayo every service, na matagal ka ng nananampalataya, na mas akala mo mas better ka sa iba kasi mas matured ka, mas higit ka sa iba, na piling mo mas marami kang wisdom na nalalaman dahil nagbabasa ka ng Biblia, at tingin mo sa ibang tao mas mababa kaysa sa'yo. Pero ang Diyos ang tumitingin sa atin. Nakikita niya kung ano yung laman ng puso't isipan natin, at alam natin na tayo ay makasalanan, na bawat isa sa atin ay may kasalanan. Huwag natin tingnan ang ating sarili na kaparehas, na hindi kaparehas ng ibang tao na may kasalanan. We are sinners. Iniligtas tayo ng Diyos dahil sa mayamang biyaya niya sa atin, at kung ano man yung kabutihan ginagawa natin, hindi dahil yun sa mabuti tayo, kundi dahil yun sa kabutihan ng Diyos na binibigay sa atin ng Diyos, na yun ang nagligtas sa atin, na nagpabago sa atin. Kaya tayo nagiging mabuting tao dahil sa Holy Spirit, yung banal na Espiritong isinuko sa atin, yung bumabago sa atin araw-araw. Kaya lahat ng ito ay utang na loob natin sa ating Diyos. Wala tayong ipagmamalaki at wala tayong kaligtasan nang hindi galing sa ating mga mabuting gawa, kundi sa grace ng Diyos, na lahat ng yan natatamasa natin dahil sa biyaya ng Diyos.